the sum of 3 consecutive integers is 147. Okay? Find the middle integer. Okay? So, sabi daw, the sum of 3 consecutive integers. So, ibig sabihin yan, pag sinabi natin consecutive integer, ano po ang kanilang difference? 1. Common difference to. No? So, parang din siyang arithmetic, kaya lang, yun nga, consecutive na tawag sa kanya. Okay? So, for that, we are going to let, ito madalas ginagawa, no? Pagdating sa mga ganitong problem, is to assign a certain variable called x. Yan. Okay? So, that x be the what? So, pwede natin sabihin, siya yung smallest number. Okay? So, siya yung magiging smallest number natin for this particular problem. And then, kung siya yung pinakamaliit na number, o yung isang number, o isang integer dyan, what will be the next? Last one, be the second number. Okay? Or be the, since tatlo lang naman sila, ito yung middle mo. Tama? Tapos, x plus 2 be the largest number. So, pag tinotal mo daw yung tatlong yan, x plus 1 plus quantity x plus 2, that should be equal to 147. So, first thing to do is to assign a variable muna. So, mag-assign ka muna ng variable or gumawa ka ng table. So, ganun madalas ang ginagawa. No? First thing to do, no? To list kung ano yung mga given, kung ano yung mga kailangan hanapin, at mag-prepare ka rin ng table. No? Then, pag nakapag-form ka na ng mga given at saka table, then form an equation. No? Base dun sa sinabi ng problem na ang sabi, the sum of these 3 consecutive integers is equal to 147. Find the middle integer. So, for that, i-type nyo lang po ito sa calculator nyo, no? So, kahit hindi nyo na po i-type yung parenthesis, ayos lang. Okay? So, hindi naman makakapekto yan dun sa final answer natin. Naglagay lang ako ng quantity para ma-separate lang yung smallest, sa middle, at saka sa largest. Okay? Then, ano po ang magiging value ng x? 48? Okay. So, ibig sabihin yan, 48, balikan lang natin yung sinet natin kanina, x is the smallest number. Therefore, 48 is the smallest number. And then, what will be the next? 49. And then, the last is 50. The answer is 49. Since ang tanong kasi, x plus 1 is the middle number. So, x plus 1 ang kailangan natin. This will be your answer. Okay? $49. Okay. So, ganun na naman po pagdating sa mga consecutive, mga number problems. Naintindihin nyo na po mabuti yung problem. Na hindi kasi all the time, hindi naman, siguro, hindi naman lahat ganito eh. Na, hindi pong makakagawa ka ng equation na kagaya nito. Yan, mga ganyan. So, pwedeng ganyan. So, pwedeng ganito rin yung mga equation na masolve mo yun. Okay, yung tipong sasabihin niya ng problem, ganito. 8 is added to the 4 times of the number will be equal to 32. What is the number? May mga ganyan. So, ang kailangan natin gawin is to understand, intindihin natin mabuti yung problem para ma-translate natin sa equation. And pag once na nakapag-translate na tayo ng equation, madali na lang i-solve. Okay, so ang magiging ano lang natin dito, medyo risk, is yung pag-form ng equation. So kasi iba-iba tayo ng, maaari kasing nagkakaroon tayo ng iba't ibang understanding, especially sa age problem. Lalo na sa part na yun. Okay? Pero for this number problem, so siguro minimal lang naman yung mga ganun. Okay? So let's talk about digit problems. Here's the basic analysis. No? Okay? For a 2-digit problem, we have the original number of 10t plus u. So, ibig sabihin ng t, that is a tens digit, and h is hundredths digit. Okay? So, bakit naka-times 10 sa'yo? Kasi siya nga yung tens digit, kaya siya i-multiply mo sa tens. No? O sa 10. No? Para malaman natin kung ano yung original number. Then, pag kinuha natin yung reverse, pagbabalik-tarin mo lang yung position
ng units at saka tens. So, ganun naman, di ba? So, for example, if you have 95, ibig sabihin niya, 90 plus 5. Di ba? O 10 times 9 plus 5. So, ito yung original number mo eh. Ngayon, pag ni-reverse mo yan, that will become 10 times 5 plus 9, eh, magiging 59 yan. Okay? So, yan. Original and reverse number. Okay? So, madalas, ginagamit din itong basihan para dun sa ibang problems. Especially pagdating sa mga reverse. Original, yung original, ni-reverse mo, may difference na ganito. Okay. For a 3-digit problem, we have these 3. H, T, and U. So, ibig sabihin, hundreds, tens, and unit. Okay? So, ito guys, this is 100U, Okay? You are 100U, Hindi yan 10UU. Yan. So, that is 100U. Okay? So, ang ginawa lang dito, pinagpalit lang po, actually ng pwesto, yung H at saka U. So, yung T, walang nangyari, no? So, parang nandun lang siya. Ayan. So, that is the basic analysis pagdating po sa mga original number o sa mga digit problems. Okay? So, ganyan po ang gagawin nating way. Okay? Yan. So, in case na mag-form kayo ng equation, so ito yung ganitong dapat ang ilagay mo. Kung original, dapat ang ilagay mo sa kanya 10t plus u. Kung nil-reverse na siya, 10u plus t. So, ganun na po ang gagawin natin. Okay, so I have here an example. Wala ito sa inyong handouts, no? But you can copy. Okay? The tens digit of a certain 2-digit number exceeds the units digit by 4 and is 1 less than twice the units digit. Find the number. Okay. Sige. So, ang sabi daw, okay, so ganito ita-translate natin. Okay? From English, going to mathematically, no? So, ganun ang gagawin natin. I-convert natin yung English problem, isang worded problem into a mathematical way. Okay? So, the tens digit, pwede mo siyang i-assign na letter T. Since kasi nga siya tens eh. Tens digit of a certain 2-digit number exceeds the units digit. Ano ibig sabihin ng exceeds the units digit? Magpas ng 4. Or in mathematically, that will be what? Equals U, that stands for units digit, plus 4. Tama ba? So, mas mahigit ng 4 yung tens kumpara sa units. Okay? So, kaya plus 4. So, mobra ng 4. Okay? Yung ating units digit, that will be your tens digit. And the tens digit is also 1 less than twice the units digit. So, ang tinutukoy yung salitang is dyan, guys, yung tens. Okay? And the tens digit is also 1 less than twice the units digit. How you are going to write the 1 less than twice the units digit? 2u. Okay. 2u minus 1. Okay? 1 less than twice the units digit. Okay? So, hindi po pwede na magkamaliktad yan. Okay? So, ganun lang nagiging problema minsan. No? Yung, sa mga pagmamadali, nagkamali na pala dun sa pag-form na equation. Okay? So, units digit times 2, then less than 1. O 1 less than. Okay? For that, pwede natin gawing approach dyan since, teka lang, pagay silang t. So, pwede natin silang gawing equal. Diba? So, makukuha mo dyan yung value ng u, which is how many? 5. Okay. So, 5, ibig sabihin niya, ang tens digit mo is 9. So, therefore, the number, una muna yung tens, syempre, 95. Okay? So, that will be your number. So, parang ang dating lang nito is yung parang ganitong problem. Number problem. So, ayan siya. So, digit problem din siya kasi nga may binanggit siya tungkol sa tens at saka sa units. Pero hindi natin nagamit yung approach na reverse at saka original. Okay?
Yan. So, 95. Okay. Ito na. Ito na. Inunawag muna natin yung nakakalito. One of the most nakakalitong problem. Okay? So, sa totoo lang, sa age problem, huwag niyo po laging kakalimutan na yung difference of the ages of two persons is always constant. Okay? So, kung ano man yung edad ng kuya mo, kung ano man yung difference nyo o differential nyo ng edad nyo, kahit pagtanda nyo, ganun pa rin. So, hindi magbabago. Yung problem, okay, kung siya ba ay past, kung siya ba ay present, siya ba ay future. Okay? At isa pang importanteng bagay dito, kailangan natin ng table talaga. Okay? Sige, let's have Carrie and Dan. Si Carrie at saka si Dan. Carrie is 9 years older than Dan. Ayan. So, ayan ha. So kahit anong mangyari, kahit ilang taon pang lumipas, kahit ilang taon na ang nakaraan, yun ang pa rin ang magiging difference sila. 9 years. Okay? So pag ginawa natin yung equation yan, okay, si Carrie. Sino mas matanda? Si Carrie. No? Carrie is 9 years older than Dan. So C is equal to 9 plus D. That will be our first equation. Kasi sabi, Carrie is 9 years older than Dan. Now, in 7 years, okay, maglagay tayo dito ng table, guys. Prepare lang tayo ng table. Carrie and Dan. Present age nila, that is in terms of their first letter, C and D. Okay. In 7 years, ano ang kanilang age? So, pag in 7 years, ibig sabihin, that is a future. Diba? So, pag future, anong gagawin natin? Dadagdagan natin yung present. Diba? So, you are going to add. Pag sinabi ng problem, 5 years ago, you are going to subtract C, the present age, minus 5. Ganun din si Dan. Okay? Ayan. So, ayan ha. So, ito guys, ano lang to ha? Example lang to ha? Hindi kasama sa problem mo. Okay. In 7 years, the sum of their ages will equal to 93. Ibig sabihin, yung edad nila 7 years from now. Ano yung edad nila 7 years from now? C plus 7 and D plus 7. Okay. Pagsamahin daw natin yan. Saan daw equal yan? Sa 93. Two equations, two unknowns. Carrie and Dan. Yan. Dan and Carrie. Okay? So medyo guys, ang ginawa ko diniscard ko na yung yung presentation. Okay? Kung sino si Carrie dyan at sino si Dan. Ang importante, ang tanong lang naman, find both of their ages now. Sa bagay, wala namang magkakaparehas dyan, no? Okay? Sige. So what we are going to do? Okay. Sir, kaysa naman transpose pa ako, bakit hindi na lang ako mag-substitute? Ano isa-substitute ko? Okay, pwede mong gawin guys, since si Carrie daw o si C is equal to 9 plus D, edi itong 9 plus D, ilagay mo sa pwesto ni C. So 9 plus D plus 7, ito 9 plus D, that is the age of Carrie today, plus 7, since 7 years ago, no? Plus D plus 7 equals 93. So, makukuha natin yung age ngayon ni Dan na ilan? Okay, so 35 years old. Si Carrie ay? Okay, dagdagan lang natin ng 9. Okay, importante, nakuha naman natin yung isa. 35 yung isa. Ibig sabihin, 44 naman yung isa. Okay, that will be letter A. Although dyan, nagkabaliktad yata no? Si Dan ay 44 at si Carrie ay 35. Pero ang importante dito guys, no? Ang tanong kasi, find both of their ages. And since wala ka namang choice dyan, kundi yung may 35 at 44. Kahit na nagkabaliktad nga sila dyan sa choices. Okay, importante yung answer na mali. Okay? Sige. So, ulitin lang po natin, no? Pag
may sinabi mga salitang in how many years from now, or pag may sinabing hence, ibig sabihin lang yan, dadagdagan mo yung present age. You're going to add. Pag sinabi naman na 5 years ago, okay, or was at that time, bawasan mo. Okay, you're going to subtract. Okay, so that's it. Let's have these 3 people. So, tatlo naman to. Si Brenda, si Walter, at si Carol. Okay. Brenda is 4 years older than Walter. Okay, so mas matanda si Brenda ng 4 years kaysa kay Walter. So, if you're going to write down the equation for that situation, Brenda is, sabihin yan, equals, di ba? Sabi natin salitang is equals. So, this is a present age. Kasi may salitang is. Okay? So, huwag niyo po kakalimutan yung mga salitang is, was, yan, yung mga, yan, pag sinabi natin is, or, hindi kaya yan, I am, diba? So, that is a present. Pag sinabi naman natin was, hindi kaya were, so that is a past tense. Pag sinabi naman mga salitang will, hindi kaya shall, yan, so, hindi kaya, yan, so will, hindi kaya shall, ibig sabihin yan, future. Ang pinag-uusapan. Okay? Brenda is 4 years older than Walter. So therefore, W plus 4. Okay? Ibig sabihin yan, what will be the age of Walter with respect to Brenda? Balikan ko lang. Okay, ito, ilipat ko sa kabila. Okay. And Carol. Oh, Carol. Ayan, mga kantahan ngayon, di ba? Yung mga, ano mo panahon to? Yung mga, magiginig mo pag Sunday, eh, no? Oh, Carol, I am not a fool. Ayan. Okay, buhay na buhay yung Sunday, eh. Okay. And Carol is twice as old, is a present tense. Twice as old as Brenda. Okay? So now, 3 years ago, so si Brenda, sige, lista ko lang ha. Brenda, Carol, and Walter. So ang kanilang mga present age ay B, C, and W. Okay. 3 years ago, ano ang kanilang age? Okay, si Brenda, B, minus 3, minus ha, ago, nakalipas na eh. Carol, minus 3, Walter, minus 3. Okay, so ito yung mga edad nila 3 years ago. Ngayon, pagsasamahin natin yan para makakuha tayo ng sum na, anong sum daw? 25 is equal to 35. Okay, then, you can also solve this equation. So, 2 equations, 3 equations, 3 unknowns. Okay? So, you can substitute now. Okay, sabi mo, sir, si Carol, twice ni Brenda. Kahit 3 years ago, ganun pa rin ang magiging. Tama ba? O, ganun pa. Hindi. Okay. O, sige, so yun. So, hindi pa rin naman magbabago yung difference ng age nila. So, ganun pa rin yung difference. Okay, difference yung tinutukoy ko ha. Okay? So, si Carol, twice ni Brenda. Ilagay mo dyan. Si Walter, Brenda minus 4. Yan. Equals 35. Then, si Brenda, so as in, Brenda pa rin siya. So, ayan ha. So, ang ginawa ko guys, yung age ni Carol, pinalitan ko ng twice ni Brenda. Yung age ni Walter, pinalitan ko ng age ni Brenda minus 4. And then, solve for the age of Brenda. Yan. So, ano kaya magiging edad ni Brenda? How old is she? Huh? 12. 12. So she is 12 years old. How about Walter? How old is he? 8 kasi Brenda minus 4. Bawasan mo ng edad si Brenda ng 4. Yun na kay Walter. Then si Carol ay 24. So this will be your answer.
Since ang tanong, how old is Carol now? Yan. So, kung gusto nyo i-check, no? So, balikan mo lang yung problem. So, i-check mo mabuti. O, sige nga, sir. Pag 3 years ago, anong edad nila, sir? O, ito, 9. Ito, 5. Ito, 19. Diba? 19 plus 5, 24. Plus, ano yung sabi ko kanina? 3 years ago pala, sorry. 21 plus 5, 26 plus 9, 35. Diba? Okay, gusto mo lang i-check para makasiguro ka. Okay? Ayan. So, although sa, ano lang yun, sa totoo lang guys, medyo nakakalito pa rin naman, kung tutusin. Pero, pag once na na-practice natin yan, no, practice lang, no, ng mga problems regarding age, siguro masasanay na rin naman tayo dyan. Okay? Importante lang dito guys is, magaling ka lang sa grammar. No, grammar. Paano mo ma-interpret yung problem na yan? Kailangan hindi mo mabuti. Okay? Ayan. So, bali, ang ginagawa kasi natin dito, yung English na ito, ita-translate natin sa math. Yun ang ginawa niya. Okay. Age problem. Okay. Okay. So far, may questions po ba regarding sa age problem? Medyo, ano lang naman guys. Kung medyo nalilito pa po kayo talaga, yun, siguro pinakamagandang gawin is to provide a table. Bago ka mag-form ng equation. Bago ka gumawa ng equation, mag-set ka muna ng table mo. Para malaman mo kung anong gagawin mo. So ito na yung nakikita kong paraan dyan. Ayan. So then, ayan, ang maganda naman dito guys, ang ginagawa nating approach, yung kung ano yung first letter ng pangalan nila, yun ang nilagay natin. Diba? Para hindi na tayo nalalayo dun. Kaysa naman ilagay ko dyan, X. Diba? Ayan. Mas maganda yung first letter. Yun ang magandang approach. O, para hindi ka nalilito. Para hindi ka nalilito. Sino si X? Sino si Y? Sino si Z? Diba? At least yan. First letter yung kanilang pangalan. Ayan. Brenda, Carol, and Walter. Okay. Let's go to mixture problem. So, ito, manigurado hindi kayo malilito dito. No? Hindi kagaya ng age. No? Pero age, kailangan pag-aralan pa rin natin talaga yan. Mixture problem. Ito na po ang technique dyan. So, for example, we have a certain liquid here. No? Madalas kasi liquid eh. Or a certain substance na lang. Substance. Okay? So, we have a certain volume here. So, ito yung volume. So, pagdating sa volume, ang gagawin lang naman natin, so pag-add lang naman natin yung volume eh. Volume ng A, idagdag mo sa volume ng B, you will come up with the total volume. And then, kung halimbawa, may mga nilagay dyan na substance, no, other substance, no, so we are going to consider the percent concentration. Ito yung mga tipong maglalagay ng acid, maghahalo ng acid, maghahalo ng salt, maghahalo ng ibang klaseng solution. Okay, so yung pagdating sa chemistry, di ba? Okay, so meron silang kanya-kanyang percent concentration. Ito, meron siyang sariling percent. Ito, may sariling percent. Pag pinagsama, ito yon. Okay? Pero, it doesn't mean na ito, pag-a-add mo yan. Hindi. Okay? Para malaman mo kung anong concentration niya, you will come up with this. Okay? So, yung percent ni A, o percent ng kung ano man nilagay mo dyan, times yung volume ni A, plus percent ni B, times B, equals sa total volume times yung percent concentration nung resulting mixture. So, pinaghalo mo kaya siya tawag na mixture. So, ito na bali yung percent concentration ng mixture mo. Okay, coming from A and B. Okay? Take note again, hindi ito pinag-a-add. Hindi literally pinag-a-add yan, ha? Ang pinag-a-add natin dyan yung A at saka B. Okay? So, ganun lang po ang gagawin natin. So, I have here an example. Sige. Para mas, ano natin. Ito ang maganda din eh. Yung mag-drawing ka ng tatlong box. Okay? So, for example, I have here 100 ml ng, ano bang maganda? 100 ml ng salt solution. Ayan. Salt solution.
Okay? Tapos may panibago ka ulit per, salt solution na 50 ml. So, we have a total volume already of 150. Tama? Okay? Then, kunyari, ang percent ng salt na nandito, percent of salt concentration, sabihin natin 40%. Okay? Tapos, dinagdag mo 50 ml, sabihin natin, medyo mataas ng konti, 50%. Ano kaya ang magiging percent concentration pag pinagsama yung dalawang yan? So, ang gagawin natin, okay? So, yun nga, ang gagawin natin, i-multiply muna natin yung percent sa kanyang volume. So, ganun lang guys, i-multiply mo lang to, i-multiply mo to. Let's say this is X. Hindi natin alam kung ilang percent yan, X percent. Okay? Ang maganda naman dito guys, you don't have to convert this percent to decimal. Hindi na. Kahit hindi na, kasi total naman, pare-pare silang percent, cancel out. Okay? So, kahit hindi mo na i-consider yung percent na yan, importante, ito, i-multiply mo siya dyan. Plus, ito, i-multiply mo dyan. Equals yung total, at saka yung percent concentration. Okay, sige nga, alamin natin kung ilang percent kaya ang magiging salt concentration kapag pinagsama natin yung 40% at 50% na solution. Ilan? Okay, 43.3. Okay, so ayan siya. So, bali, ito yung kanyang concentration. Okay? Sir, bakit mababa? No? Kasi because of 100 ml. Yan. Diba? Mababa ang concentration niya, then marami siyang laman. So, kaya medyo na, kumbaga, parang hindi siya tumaas. No, bumababa nga. Diba? May nasa pagitan lang ng 40 to 50% lang kanyang concentration. Okay? So, ganyan lang po ang gagawin nating method pagdating sa mixture problem. Okay? So, you are going to multiply the percentage to its content or to its volume. Okay? So, ganyan lang po pagdating sa mixture problem. Gawa ka na ng tatlong box. Okay? And then, one more thing. Ayan. Be extra careful in choosing the percentage when it is implied. For example, pure water is always 0% chemical. So, kahit ano pa yan, whether kung acid solution pa yan, kung may inadagdag kang pure water, ang kanyang concentration ay 0% lagi. Okay? Kahit anong mangyari. 0% ang pure water. Kahit ano pang chemical ang binanggit sa problem. Pwede kung acid, pwede kung salt, pwede kung sugar, o kung ano mang klaseng chemical. Okay? Yan. So, pure water. Okay? So, kung ba ito, kunyari, I have a salt solution of 100 ml. Tapos, 40% yung kanyang concentration. Nagdagdag ako ng water. Okay, water na. Okay? So, walang concentration yun. So, ito, this is a salt. Okay? Ayan. So, ano kaya ang magiging total percent concentration naman yan? So, alamin natin. Plus 50 times 0 equals 150 times x. Ano kaya ang magiging concentration niya? Kung sakali lang. Ilan? 0.7? 60? Okay. Okay? So, 26.67%. So, medyo bumaba. Bakit? Because of water. Diba? Medyo dinamihan mo ng water. Ayan. Kaya medyo bumaba yung kanyang concentration level ng salt. Okay? So, always take note po, kahit ano pong chemical, ang percent concentration lagi ng pure water is always 0%. Okay? Sige, subukan natin itong susunod na problem. Okay? How many liters of 20% alcohol? Ayan. But pare, iwasan na natin yung alcohol. Ayan, ha? Alcohol solution should be added to 40 liters of a 50% alcohol solution to make a 30% solution. Okay? So again, gagawa tayo ng tatlong box. Ayan. Tatlong box.
Sige, tawagin natin itong method na 3-box method. Yan. 3-box method. Galing, no? Makaisip lang ng method, 3-box method. Okay? So, maglagay ka lang dito ng plus at saka equals. Okay. How many liters of 20%? Okay, alcohol solution. So, meron kang 20% na alcohol solution. Ngayon, hindi mo alam kung ilang liters ang kailangan mo. So, you're going to represent it as X. Then, idadagdag mo siya dun sa... Saan mo siya idadagdag? Sa 40 liters. Na ang concentration level ay 50%. Now, what will be the total amount? X plus 40. Pagkat mo na itong dalawang to. X plus 40. Then, ano daw ang kailangan ma-attain na percent concentration? So, kailangan match mo yung 20%. Okay? Ibig sabihin, kailangan malaking amount ang kailangan mo dito. Kasi from 50, dinagdagan mo ng 20, naging 30 na lang. No? Okay, so medyo nabawasan yung concentration level because of this. Okay? So now, gagawin natin guys, i-multiply natin x times 20 plus 40 times 50 equals x plus 40 times 30. So you're going to shift solve to find the value of x. Yan. Sige. So ilang liters kaya ang kailangan mo? 80? Okay. So that will be your answer for this problem. 80 liters. Ayan. So ganun lang po ang gagawin nating method pagdating sa mixture problem. So, i-multiply mo lang yung kani-kanilang percent concentration sa kani-kanilang volume or kani-kanilang amount. So pwede rin po siya magamit pagdating sa mga solid. No, yung tipong mga tungkol sa alloy. Diba? Yung certain alloy, dadagdagan mo lang kunyari silver. Tapos magkakaroon ka ulit ng panibagong alloy. So pwede rin ganun. Pwede rin solid din. Kaya lang, ganun pa rin ang approach. Okay? Pinagkaiba lang solid. Okay? Pwede rin yung magamit pagdating sa mga ganung problems. Pagdating sa mga alloy materials.